Hi, good afternoon. Ngayon po ay araw po ng October 5, 2023. Oras ay 2:40 in the afternoon. So ngayon ay nagba-backread po ako ng messages ko dito sa phone. Kasi before, yung journey ko noong 2021, mayroon akong friend. Naging friend ko siya kasi nakasabayan ko siya sa pag-apply doon sa Ace Pateros Hospital. So, hindi naman kami natanggap. Kaya, nag-apply na lang ako sa Antipolo. Pero doon natanggap ako. Kaya ito nag-message ako sa kanya. Sabi niya, ha, na-accept ka na. Protocol lang yun. Dadaan sa probationary period tapos regular. Tapos wag mo sila intindihin. Alangan naman every time na may makaaway ka, lilipat ka ng work, sabi niya. Sabi ko naman, okay po. Tapos sabi niya, kasama yan sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi pwede smooth lahat, may ups and down. At lahat kailangan makibagayan kasi di lahat pareho ugali. Sabi ko, oo nga. Meron din ako sariling buhay ko din, ma'am. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, ang intindihin ng work mo at masaya ka. Oo, sandali lang buhay natin. Kaya kailangan maging worthwhile yun. Sa journey of life, marami kang makikilalang friends at lahat yan daraan lang sa iyo pero may matitira naman, yun ang true friends. Lahat ng nangyayari may dahilan. Maganda pala, wag ka na umalis dyan. At ang magstay talaga sa iyo at the end, iyong family mo. Kaya wag ka na malungkot. Prayers and be happy and contented sa lahat. Yun yung last message niya sa akin. Ito siya, parang nakakuha ako ng motivation sa mga sinasabi niya. Kaya nung nag-uumpisa pa lang ako, 1 month pa lang ako doon sa work ko sa hospital noon. Pero actually natapos ko din talaga siya within 2 years. Pero syempre marami talaga akong na-experience na hindi maganda. Meron din naman maganda ganun. Hindi naman sa lahat ng bagay smooth din talaga, di ba? Tama yung advice niya sa akin. Tapos, itong si ma'am na to, na-meet ko lang siya, yung nag-apply kami sa Ace Pateros Hospital noon. So, itong si ma'am, age 40 plus na siya. So, ex-abroad na siya. So, ibig sabihin, tumagal talaga siya dun sa abroad. So, almost dun talaga siya sa abroad, tumagal as a X-ray technician. So, sabi niya, may mga pagsisisi na siya sa life niya kasi hindi na siya nakapag-asawa, kaya ngayon wala na siyang anak. Kasi focus na talaga siya doon sa trabaho kasi napapadala siya ng pera sa magulang niya. So, ibig sabihin, mabait talaga si ma'am. Pero, meron talaga siyang pinagsisihan sa life niya. Yun nga daw ay, nalipasan na daw siya ng panahon, hindi na daw siya nakapag-asawa. Kaya ako, parang, ako ngayon, parang nag-iisip talaga ako pa, bakit ganito, pero, natatakot talaga ako. Age 31 na po ako ngayon. So, ibig sabihin, lampas na po ako ng kalendaryo. Ay, hindi naman. Oo, next year po, magti-32 na ako. Oh my God, ano kaya mangyayari sa akin nito? Diyos ko Lord, di ba talaga naibibigay sa akin ni Lord yung para talaga sa akin na lalaki. At saka gusto ko talaga pag-pray kay Lord na kung darating man yung panahon na mag-aasawa na ako, gusto ko yung tapos na ako sa pagiging single, yung mag-asawa na ako sa buhay ko ng ano, na free ka sa lahat. Gusto mo umalis na walang paalam, okay lang. Gusto mo umalang ng paalam, yun syempre, di ba? Iba na talaga. Kasi syempre, na-experience ko na yan. Tapos gusto ko talaga is, kung makapag-asawa talaga ako, gusto ko talaga yung mabait siya, at saka mahaba ang pasensya, at saka masipag, at may takot sa Diyos, yun talaga. Kahit yun na talaga, okay na siguro sa akin yung gano'n na klase na tao. Kasi hindi naman sa lahat ibibigay ni Lord sa atin, di ba? Kaya yun lang ang sa akin lang talaga ngayon. So yun, after 2 years, after 2 years, after 2 years ko, natapos ko din yun. At saka ito, tingnan nyo, ganito pa rin ang mukha ko, pero marami nang pagdaanan sa buhay, no? Yun nga, I'm so thankful din talaga dahil nakilala ko siya kasi parang lakas talaga yung loob ko na makaya ko talaga yung goal ko noon na mag 2 years ako sa Antipolo. Kasi alam ko talaga na hindi ako magtatagal doon. Alam ko talaga na hindi ako magtatagal doon. It's because ang sa akin lang is yung makakuha lang talaga ako ng experience noon. And finally, nakakuha naman talaga ako. Pero syempre, hindi naman talaga basta-basta. Marami talagang trials and pagsubok na maranasan. So ngayon, 2023, hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Kaya nag-iisip talaga ako kung anong next plan ko, ganyan, ganyan. So, yun nga. Hindi ko na alam kung saan na yun si ma'am. Kasi, may ano pa ako sa kanya, may number, pero so far, hindi na siya nakapag-reply, ganyan. Pero sana kung saan na siya ngayon, sana okay siya. And, magpapasalamat din ako kasi nakilala ko siya. Kasi may mga nakuha ako mga piece of advice sa kanya and motivations. Yun. So, yun nga. Hindi naman ako mayaman. Hindi naman ako mayaman talaga. Pero mayaman naman talaga ako sa mga taong nakikilala ko through dahil sa work ko, may mga nakikilala ako at may mga natutunan ako tungkol sa mga experiences nila. So ako gusto ko rin i-share din yun sa iba. Kaya ang gusto ko talaga mangyari if kung ano mangyari sa life ko, gusto ko yung God's will na lang. Go on, ganun. Kasi as long as wala kang tinatapakan tao, masaya ka, ganun. Yun yung sabi niya, di ba? Dito sa message niya sa akin. Yung last message niya. Prayers and be happy and contented sa lahat. Yun yung sabi niya. So siguro, yun, importante talaga ang prayer. Kasi naniwala talaga ako na prayer is the most important tools dito sa mundong ito kasi hindi natin talaga alam kung ano mangyayari because life is so mysterious and unpredictable. Yun talaga ang na-realize ko. Yun, so, grabe no? Hindi mo talaga alam ang mundo. Pero ang sa akin, ang sa ngayon na iniisip ko na lang talaga is yung family na lang talaga, ganun. Hindi man ako mayaman sa advices sa family, pero may mga nakukuha naman akong ibang taong nakikilala to give a piece of advice to me na hindi ako napariwara, ganun. So, yun. So, yun lang talaga. Sige, babush!